Pinagandaan na ang dagsa ng mga bibisita sa Manila North Cemetery para sa paggunita ng undas. Posible umabot ng 2 milyon ang bibisita sa naturang sementeryo ngayong taon. Nasa frontline na balitang yan si Mon Gualvez. 3 araw bago ang undas, nakapwesto na mga bakal na magsisilbing harang sa entrance ng Manila North Cemetery. Ngayon pa lang, maigpit na ang inspeksyon sa mga pumapasok sa sementeryo. Bawal kasi ang mga maratalim at lumiliyab na bagay. Bawal din ang sigarilyo, vape, baraha at mga gitara, pati ng iba pang pampaingay gaya ng radyo o speaker. Pati mga alagang hayop, off-limits muna. Pero kung may bawal, may libreng sakay naman sa loob ng sementeryo gamit ang e-trike. Sa tansya ng pamunuan ng Manila North Cemetery, posibleng umabot ng 2 milyon ang bibisita rito ngayong undas. Kaya naman sinusuotan ng wristband tag ang bawat batang pumapasok. Nakasulat dito ang kanilang pangalan at contact number ng guardian sakaling maligaw sa loob ang bata. Nakaset up na rin ang puntod finder assistance para madaling mahanap kung saan nakalibing ang mga namayapang kaanak. Gaya ni Roger na hindi agad makita ang puntod ng biyanan ng kanyang kuya. Punta kami kanina, may landmark namin nung 2-3 years ago, hindi na namin siya matandaan talaga. Sa maghapon, hindi bababa sa 10 lalaki ang dinampot dahil walang damit pantaas habang nasa loob ng sementeryo. Depensa na ilang nahuli. Nalilinis lang po kami. Ba't yun naresto? Nakaubad po. Kasi pag nakadamit ka, madudumihan ka. Bilang parusa, pinag-community service sa mga nahuli. Inirekomenda na rin ng Manila North Cemetery Administration na mataasan pa ang mga bakod sa lugar. Dahil yung iba doon po talaga dumadaan papunta rito. Dapat isa lang po yung main gate natin dito lang. Dahil nga yung taon-taon namin problema, yung mga pumapasok po rito sa pader. Pero ngayon 24/7 meron pong naka-deflate po. Muli ring pinaalala ng mga otoridad, bawal nang mag-overnight sa sementeryo. Simula ngayong araw hanggang linggo, bukas lamang ito mula alas 5 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Para safety rin ng tao, dahil paggabi, iba, overnight, madilim yung ibang lugar, yun ang isang iniisip namin. Para mas tahimik, mas maganda, at mas konti ang basura. Pero kung marami ng tao sa Manila North Cemetery, matumal pa rin doon ang mga namimili ng bulaklak sa tinaguriang flower capital ng Maynila na Dangwa. Bagay na naiintindihan naman daw ng mga nagtitinda. Budget talaga yung mga tao ngayon. Inuuna nila yung bigas. 'Di ba? Tsaka pag namimili sila na lang gusto nilang sila yung gagawa. Bibili na lang sila ng flower, bibili na lang sila ng fillers. Gaya na nakagawian taon-taon, ilang uri ng bulaklak ang nagtaas ng presyo bago ang undas. Gaya ng roses na nasa 350 pesos na per dozen. Ang carnation, 200 piso na per half bundle. Ang Malaysian moms, 250 na ngayon. Nasa 750 pesos ngayon ang 3 dosena ng orchids. Naglalaro naman sa 350 hanggang 1,500 pesos sa mga arranged basket. May mga hindi naman daw gumalaw na presyo ng bulaklak. Mabenta rin ang mga imported flowers gaya ng sunlight at pingpong. Ang pamilya ni Grace mula pa sa Ibaan, Batangas. Kasi po dito makakamura tayo tapos maganda pa yung mga bulaklak, makakapili pa. Magdamagan ng bukas sa mga tindahan ng bulaklak sa Dangwa hanggang undas. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.